Mari ba natin munang palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Praise God. At mari ba tayong tumayo minsan pa, mga kapatid, bilang paggalang sa mga salita ng ating Panginoon. Buksan lamang natin ang ilang mga talata patungkol sa salita ng Diyos. Nais kong buksan marahil dito sa Deuteronomy chapter 19. Kunin ko lang sa Tagalog. Verse 3 hanggang 7 lang muna. Actually, mahaba ito at may ilang mga reference pero mamaya ay babasahin ko. Ito ay sugo ng ating Panginoon kay Moises. Sabi dito, sa verse 3 na lang, Ikaw ay maghahanda sa iyo ng daan at pagtatluhin mong bahagi ang mga hangganan ng iyong lupain na ipinamamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang matakasan ng bawat nakamatay tao. At ito ang bagay na nakamatay tao. Natatakas doon at mabubuhay. Sino mang makapatay sa kanyang kapwa na di sinasadya at hindi niya kinapupuotan ng panahong nakaraan, gaya ng isang tao na yumaon sa gubat. Laktaw lang natin verse 6. Baka habulin ng tagapaghiganti sa dugo ang nakamatay, samantalang ang puso'y nag-aalab, at siya'y kanyang abutan, sapagkat ang daan ay mahaba, at siya'y saktan ng malubha, na siya'y di marapat patayin, sapagkat hindi niya kinapupuotan ng panahong nakaraan. Verse 7. Kaya tiniutos ko sa iyo na sinasabi, maghihiwalay ka para sa iyo ng tatlong bayan. Panginoon ang pala ng kanyang mga salita, mga kapatid. Praise God. Tayo makakaupo. Salamat sa ating Panginoon. So sa gabing ito, mga kapatid, nais ko lang mangusap ng ilang mga bagay. Encouragement sa gabing ito. Simple lang ito. Marahil ang iba ay narinig na natin at maraming bagay na nating narinig ang mga bagay na ito at nadaanan. Pero nais ko lang mangusap at tingnan ng ilang mga bagay at bahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang aking paksa sa umagang ito ay our refuge. Okay? Our refuge. So dito sa ating binasa, mga kapatid, bago ko tingnan yun, bigyan ko muna ng kahulugan ng salitang refuge. Ang salitang refuge is a place of safety, protection, or shelter from danger, trouble, or distress. It can be like a stronghold or muog, katibayan, or sanctuary. So yun ang refuge. A place of safety, protection, or shelter from danger. Praise God. At dito sa ating binasa, mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon ay, ating Diyos kay Moises ay magtatalaga or gagawa ng isang lugar or magbibuild ng cities of refuge. Okay? At ang cities of refuge na ito, iniutos ng ating Diyos kay, unang-una kay Moises. Pero ang pagtatalaga, mga kapatid, mamaya dadaanan natin, ang pagtatalaga or ang pagtupad ng mga bagay na ito ay nangyari sa panahon ni Joshua. Okay? So mayroong mayroong anim na designated place na matitirahan or matatakbuhan ang bawat individual na sino man ang sinabi dyan ng aksidente na nakamatay. So hindi sinasadya. Okay? So sabi dito sa ating nilaktawan kanina sa verse 6, halimbawa nagpunta ka ng bukid, nagpapalakol ka, at tumalsik yung palakol mo at natamaan yung kasama mo at namatay at hindi sinasadya, ay pwede siyang tumakbo o tumakas papunta sa city of refuge na ito at siya ay masisave doon at hindi siya pwedeng galawin ng sino man na nandoon hanggang nandoon siya sa loob. Okay, so accidentally killed someone. So yun ang refuge. Yun ay tinalaga. So anim yan. Anim yan na lugar, mga kapatid. Hindi lamang yan basta isa, kundi anim yan na lugar. Mamaya ay pupuntahan natin ang mga bagay na yan at ang significance yan may titingnan natin mamaya sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So yung purpose niyan, mga kapatid, was to protect from blood
yung paghihiganti. Vengeance. So yun yung purpose niyan, para vengeance, yung protektahan siya. Dahil pag nakamatay siya, pag ikaw nakamatay, pag yung isang tao nakamatay, baka yung kamag-anak o sino man na relative na nagmamahal doon sa napatay mo ay habulin ka. Diba? So para maproteksyonan siya doon sa Avenger, hindi si Iron Man or si Hulk or si si Thor, mga kapatid, kundi ito yung maghihiganti ng dugo. Yung mga kamag-anak, kung sino man na mahal sa buhay na mapatayan mo. So para safe ka at hindi ka nila magalaw, kinakailangan mong pumunta doon sa lugar na yan. At doon sa lugar na yan, mga kapatid, so siya ay poproteksyonan, pupunta siya doon sa lugar na yan until, dahil pagpunta niya doon, mayroon naghihintay na trial. So mananatili siya doon hanggang sa maganap yung fair judgment. Okay? Dahil siya ay nakamatay at mayroong time at tamang panahon para siya ay i-judge. Okay? Hanggang doon lang muna siya sa loob na yon. At yon ang City of Refuge, takbuhan ng mga taong nakamatay nang hindi sinasadya. At sa atin espiritual, mga kapatid, alam naman natin na wala tayong ibang refuge o takbuhan kundi ang ating Panginoon. Amen? At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ito ay mayroong pinapakita sa atin. Dahil ang lugar na ito, kung inyo mapapansin, ako'y naniniwala na sabi dito, ito ay takbuhan ng mga taong nakamatay nang hindi sinasadya o nagkasala nang hindi sinasadya. Okay? At ako'y naniniwala, mga kapatid, nang tayo ay mabuhay sa mundong ito, alam ng Diyos, mga kapatid, bagamat tayo ay isinilang, niluwal ng ating mga magulang, tayo ay, sabi ni David, mga kapatid, tayo ay inanyuan sa kasalanan. Tama? Mayroong inherited sin. Tama ba? Meron tayong minana na kasalanan. Si Eli Soriano hindi naniniwala doon. Sabi ni Eli Soriano, ang matinong ama, ang matinong magulang, magpapamana ba ng isang masamang bagay? Pero yun talagang katotohanan, mga kapatid. Dahil ang ating mga magulang ay nagkasala, tayo ay, kumbaga tayo ay dala-dala natin yung kasalanan na yun. Kahit na tayo ay lumabas sa mundong ito na mga cute at wala pang malay, dala na natin ang kasalanan. Bakit? Dahil sa dugo. Dahil ang ating dugo ay mayroong dugo ng hayop. Tama ba? Mayroon tayong minanang kasalanan, mga kapatid. At alam ng Diyos, mga kapatid, na yung kasalanan na ating minana, hindi natin yung sinasadya. Nadamay lang tayo sa kasalanan ng ating mga magulang. Amen? Hindi natin sinasadya. Wala tayong malay doon. Hindi natin ginusto yon. Nagulat na lang tayo tayo ay wala pa naman sa Panginoon. Hindi natin alam na may minana tayong kasalanan. Dito lang naman natin nalaman nung tayo ay nagbabasa ng Biblia, naririnig na natin ang mensahe. Nalaman natin na mayroon para tayong minana na kasalanan. Pero mga tayo hindi naniniwala doon. Pero mayroon tayong minana na kasalanan at alam ng Diyos yung mga bagay na yon ay hindi natin gusto. Hindi natin gusto, hindi natin sinasadya. Dahil sa kasalanan ng ating mga magulang. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ay naglaan ng isang provided way kung saan tayo ay maliligtas at masisave at magiging safe, mga kapatid. Dahil ang place na ito, ang City of Refuge na ito, ay para doon sa mga taong hindi sinasadyang nagkasala. Hindi ito sa mga taong sinasadya na magkasala. Walang lugar ang mga tao dito, walang lugar yung mga taong nagsasadya ng kasalanan sa loob ng City of Refuge. Ano ang gagawin sa mga taong makasalanan na nagsadya? Ano sabi dyan sa Deuteronomy, mga kapatid?
kukunin sila ng mga elders, ng mga tao, ng mga ng bayan, at siya ay ilalabas. Dahil pag siya ay napatunayan na punta-punta siya doon, tapos yung pala, sinadya niya yung kasalanan, yung pagkamatay, o pumatay siya, hihilain siya doon palabas. Diba, nabasa niyo na ba yun? Nandun yun sa baba. Hihilain siya sa labas at ibibigay siya doon sa magigiganti. At siya ay papatayin. Okay? So ito yung lugar na hindi sinasadya. Yung mga taong alam ng Diyos na hindi nila desire na magkasala. Pero dahil lamang sa laman at sa kasalanan, sila ay ang tawag dyan. Nagagawa nila yun dahil sa kahinaan ng laman. Pero alam ng Diyos yung mga puso. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Amen? Kilala tayo ng Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ating buhay, ang bilang ng ating mga buhok. In short, kilala tayo ng Diyos at alam ng Diyos ang ating mga puso, mga kapatid. At alam ng Diyos na wala tayong desire magkasala. Amen? Pero dahil sa laman, sa minana ng dugo ng ating mga magulang, ang kasalanan ay nandiyan dyan. Dahil magugulat ka na lang sa iyong anak, hindi mo naman yan tinuruan magnakaw, magkupit. Magugulat ka na lang sa iyong anak, ay natutunang magsinungaling. Saan yan nila nakuha? Kaya di mo tinuruan. Dahil yan sa kasalanan na nananalaytay sa dugo ng tao. Amen? At nangangailangan tayo ng dugo ng ating Panginoon. At ikaw ay ligtas. Pag ikaw ay nasa loob, mga kapatid, you are safe. Ikaw ay ligtas pag nasa loob ka. Ngunit huwag kang lalabas dyan dahil pag ikaw ay lumabas dyan, at sabi ng talata dyan, kung atin itutuloy, pag ikaw ay lumabas, mga kapatid, na hindi pa time para ikaw ay i-judge, nang wala sa oras, ikaw ay lumabas at makita ka ng avenger, yung maghihiganti. Pag nasumpungan ka sa bukid, nakita ka niya, pwede kanyang patayin. At ang sabi, pag siya ay napatay, dahil siya ay lumabas, pag siya ay napatay, kumbaga, hindi siya magiging guilty. Dahil ang utos, kinakailangan mong manatili doon sa loob. At ang iyong kaligtasan ay nandoon sa loob. Huwag kang lalabas. So ikaw ay safe lamang pag ikaw ay nasa loob ng mga pader ng city na yan. Boundaries or walls. Okay? Kaya yan ang paalala ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Aming man nagsasabi dahil mabiyaya ang Diyos, tinanggap natin ang Diyos naman ay mahabagin at mabiyaya, kaya pwede natin gawin ang lahat ng bagay. No. Kinakailangan mong manatili sa salita ng Diyos. Kinakailangan mong manatili sa dugo ng ating Panginoon. Huwag mong aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi porket mabiyaya ang Diyos, mga kapatid, ay lahat na lang ng gawin mo ay pwede mong gawin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng lumabas. Mayroong boundary na inilagay ang Diyos. Okay? Mayroong walls na dapat manatili ka lamang doon sa loob ng walls na yan. At hindi ka pwedeng lumabas doon. Amen? Hindi ka pwedeng lumabas kung anong hinihingi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Manatili ka sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng lumabas sa boundary ng salita ng ating Panginoon. Stay in the Word of God, mga kapatid. Manatili ka sa salita ng ating Panginoon. Now, doon sa Numbers chapter 35, mga kapatid, verse 9 to 15, sasummary ko lang muna, inutusan ng Diyos, actually pareho lang ito, halos doon sa Deuteronomy. Inutusan ng Diyos si Moises na magtalaga din, halos same doon. Magtalaga ng cities of refuge para sa mga nakapatay, hindi sila sinasadya. Yun, verse 9 to 15. Doon sila maaring tumakas upang hindi sila mapatay ng naghihiganting kamag-anak habang naghihintay ng tamang paglilitis. So, bukas ito, mga kapatid, kung ating babasahin, ito ay open sa lahat ng Israelita, maging strangers. So, basahin natin. Verse 9 to 15. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at
Sabihin mo sa kanila, pagkaraan ninyo ng Jordan sa lupain ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo upang ang mga nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang bayang yaon ay magiging sa iyo'y pinakaampunan laban sa manghihiganti, upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa maitayo sa kapisanan na kahatulan. At ang bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayang ampunan sa inyo. So 6. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Jordan at 3 bayan ang ibibigay ninyo sa lupain ng Kanaan. Siyang magiging mga bayang ampunan. So, parang ito ay sa east side of Jordan at sa west, mga kapatid. Sa mga anak ni Israel at sa mga taga-ibang lupa at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamatay ng sino mang tao ay hindi sinasadya ay makatakas doon. Okay? So sino man ay pwedeng pumasok doon, maging strangers man. Okay? Kaya wag ninyong sabihin ang kaligtasan ay para lang sa mga bride. Para lang sa mga elect. Lahat, sino mang sumampalataya ay maliligtas. Tama? Pero of course, ang elect, mga kapatid, ang nobya ni Kristo, iba ang kanilang posisyon. Amen? Iba ang kanilang katungkulan. Pero sino mang sumampalataya sa banal na dugo ng ating Panginoon, sila ay maliligtas. Hallelujah. At pagdating naman dito sa Deuteronomy chapter 1, verse 13, nais ko lamang i-layout itong ibang mga talata. So ito naman ay karugtong doon sa binasa natin. So marahil, basahin nyo lang yan pag nasa inyong tahanan. So, balikan ko So dito ay pinag-utos din ng ating Panginoon. At makikita natin dyan na para bang yung way ay para mapadali sa tao. So pinag-utos ng Diyos na ayusin ang mga daan. Okay? Ayusin ang mga daan papunta sa cities of refuge. Kung inyong babaybayin yan dyan, mamaya madadaanan pa naman natin. Hindi ba ang pagpasok sa ating Panginoon, mga kapatid, ay napakadali na lang. Nandiyan dyan ang salita ng ating Panginoon. Marami ng mga pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi na mahirap sa tao. Ang problema lang ang tao dahil matigas ang kanilang puso. Kahit anong gawin ang salita ng ating Panginoon ay hindi nila kayang pakinggan kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. So upang madaliin na in-instruct siya ng ating Panginoon, so pinapakita nito ang pag-ibig ng Diyos para, of course, pag malayo nga naman, baka mahabol ang sino man, yung avenger, yung maghihiganti. At siya ay patayin. Hindi siya umabot doon. Mamaya, matulin pa yung umahabol sa kanya. So mas pinadali na. So may babala rin na huwag gamitin ito sa, yun nga binabanggit ko kanina, nandiyan yan sa mga verses na yan. Yung mga nagsasadyang pumatay at gamitin yan at pumasok doon. At pagdating dito sa verse 20 ng Joshua, so doon yung utos ng ating Panginoon para kay Moises, pagpasok nila sa Promised Land, ay magbibuild ng cities of refuge. Pagdating dito sa Joshua chapter 20, verse 7 hanggang 8, mga kapatid, basahin natin. Si dito ay binanggit ang mga cities na yan. At kanilang ibinukod, saan ka lang dito? Ibinukod ang Kedes sa Galilea sa lupaing maburol ng Niptali at ang Shechem sa lupaing maburol ng Ephraim at ang Kiriath Arba na siyang Hebron sa lupaing maburol ng Huda. At sa dako roon ng Jordan sa Jericho na lupaing silanganan ay kanyang itinalaga ang Piser sa kapatagan mula sa lipi ni Ruben at ang Ramot sa Galaad at mula sa lipi ni Gad at ang Gaulon sa Basan na mula sa lipi ni Manases. Ito ang mga itinalagang bayan, sabi niya sa verse 9. So yun yung mga pangalan na binanggit dyan. So nandiyan dyan sa English ang Bizor, ang Ramot, Golan, Kedesh,
at Hebron. So bago ako pumunta dyan mga kapatid, nais ko lang tingnan yung the Avenger of Blood. Sabi pa ng ating kapatid, Brother Branham, ang Avenger of Blood mga kapatid ay ang Diyos na naghahanap ng justice. Okay? Na pag ikaw ay nakamatay, ang sabi ng salita ng ating Panginoon sa kautusan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag buhay ang kinuha, buhay ang kapalit. So pag ikaw ay nakamatay, ikaw ay aabulin, at ikaw ay papatayin. So yung justice ng Diyos ay nandiyan dyan, mga kapatid. The Avenger of Blood ay nire-represent nito ang justice ng ating Panginoon kung na walang iba yung consequence pag ikaw ay may nagawang kasalanan. Ngunit ang Avenger na yan, mga kapatid, dahil naisung tingnan natin na sa spiritual, nung tayo ay mga makasalanan pa, tayo ay pabulusok ang ating mga buhay. Tayo ay dapat mamatay dahil tayo ay mga makasalanan. Amen? Ngunit nang ating tinanggap, nang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, tayo ay nakasumpong ng lingap at biyaya sa harapan ng ating Panginoon. Yung sumpa, yung dapat na tayo ay ang mamatay, may isa na umako na sa tuwing titingin ng Diyos, ang nakikita niya ay ang dugo ng ating Panginoon at hindi niya tayo kayang galawin. So mayroon tayong kaligtasan na tinanggap. Hindi lamang tayo basta pinatawad. Alam niyo ba yun? Hindi lamang tayo basta pinatawad. We are not just forgiven. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, we are justified. Dahil pag sinabing forgiven, mga kapatid, pag sinabing forgiven kasi, parang tinatanggap mo na siya ay nagkasala, forgiven eh. Okay, forgiven. Pinapatawad na kita dahil sa kasalanan mo. So para bang, dahil yung salitang forgiven, yan ay ginagamit sa isang nagkasala. Pero hindi tayo basta pinatawad lang ng ating Panginoon. Ang ginawa sa atin ng Diyos ay anong sabi ni Pablo? Inaring ganap. Justified by faith. Pag sinabing justified, mga kapatid, itinuring kang isa na walang anumang ginawa. Amen? Yun ang pagkakaiba nun. Pag sa forgiven, okay, may kasalanan ka, pinatawad, parang kinukonsider mo na nagkasala siya, kaya pinapatawad mo. Pero ang justified ay iba po. Pag sinabing justified, talagang walang maalala. Hindi maalala na may ginawa ka. Walang makitang alaala, history ng buhay mo na mayroon kang ginawang anumang kalukuhan sa nakalipas. Yan ang justified, mga kapatid. At yan ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hallelujah! Na tayo ay mga makasalanan, mga kapatid. Na tayo ay dapat nandoon sa paghatol. Na dapat ang ating mga buhay ay wala ng pag-asa at pabulusok. Isa tayo sa dapat makaranas ng judgment ng ating Panginoon. But thank God, hallelujah, dahil sa dugo na yan, hindi niya na makita ang ating kasalanan. Ang sabi nating inawit kanina, hallelujah, pinaputi ng Diyos na parang niebe. Amen! Hindi niya na makita ang ating mapulang kasalanan. Hindi na kaya makapenetrate ng kaaway sa blood na yan. Hallelujah! At yan ang ginawa ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon na siyang umaring ganap sa bawat isa sa atin. So hindi na tayo hanapan ng Diyos. Nakapasok na ba kayo sa City of Refuge niyan? Hindi pa tayo tiyak? Nakapasok na ba kayo, mga kapatid? Nasa ilalim na ba kayo, nasa loob na ba kayo ng pader ng City of Refuge na yan, mga kapatid? Baka hindi pa natin nalalaman. Tayo ay nasa ilalim na ng City of Refuge yan dahil wala tayong ibang refuge kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Wala na tayong mahanap pa. Pumunta kayo ngayon doon sa
Middle East, punta kayo sa Israel, wala na kayong makikitang literal doon na cities of refuge. Para pag ikaw ay nagkasala, biyahe ka doon, takbo ka doon para hindi ka magalaw. Wala ka na ngayong makikita doon, mga kapatid. Dahil nasaan na? Nasa atin na. Amen? Tayo ay nakapasok na, tayo ay nasa loob na ng cities of refuge. At walang iba kundi ang banal sa ilalim ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa Colossians chapter 3, verse 3, "For you died and your life is hidden with Christ in God." Amen? Ang ating buhay natatago na. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. Amen ba, mga kapatid? Na tayo ba ay nangamatay na? O ba hindi tayo makaamin dahil may mga pumipiglas pa na mga kahinaan? Tayo ay nangamatay na. Alam mo, pagpatay na, wala nang buhay yan. Kasi pasipain mo pa yan, kahit na ano pang gawin mo dyan, kahit magturutot ka dyan sa harapan ng patay, hindi yan gigising. At ganyan ang ating kalagayan. Kung tayo ay talagang patay na sa kasalanan, kahit anong gawin ng kasalanan at panghihikayat niya, pag ikaw ay patay na, mga kapatid, hindi mo na i-entertain yan. Amen? Hindi mo na i-entertain pa ang mga bagay na yan na nagpapalumbay sa harap ng Diyos dahil ikaw ay patay na. Hindi ka niya na kayang galawin, hindi ka niya na kayang gisingin para tikman ulit o para mag-take ulit dahil ikaw ay patay na. Hallelujah. Sapagkat kayo nangamatay na at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus sa Diyos. So siya ang ating kanlungan, siya ang ating takbuhan, mga kapatid. Nang tayo ay sumampalataya, di na tayo kayang habulin pa ng kaaway, ng kasalanan, ng dyablo. Diba? Pwede kong sabihin, ang isa pang naghahabol sa atin, mga kapatid, ay ang kasalanan. Ang dyablo. Nahabol niya tayo. Gusto niya tayong parang taniman. Ikaw ay makasalanan, guilty ka sa ganito. Pero pag ikaw ay nasa loob na ng cities of refuge na yan, mga kapatid, isa sa mga cities of refuge na yan, walang sino mang pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng habulin. Kaya pag ikaw ay nasa ilalim ng ating Panginoon, ang sabi dito ni Pablo, we are hidden. Our life ay nakatago. Your life is hidden with Christ in God. Kaya kahit anong habol sa iyo ng kaaway at sabihin kang guilty ka, ganito, ganyan. No, mga kapatid, wala nang hatol pa. Men, wala nang hatol pa sa mga nakay Kristo. Di ka na kayang habulin ng kaaway. Sa Romans chapter 8, verse 1, Christ is our refuge. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, sa kalahati. Okay? Ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Okay? So ang ating refuge sa gabing ito, mga kapatid, ang ating refuge ay hindi ang literal na lugar, kundi ang ating kanlungan, ang ating muog, ang ating shelter, ang ating protection, ang ating safety ay nasa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hindi sa kanino man. Maraming mga tao, akala nila ang kanilang refuge ay ang kanilang kayamanan. Akala nila ang kanilang refuge ay yung mga malalaking walls. Binangaral ko nakaraan sa Arteche about kay Rahab. May mga tao doon na akala nila sila ay safe sa loob ng malaking pader. Dahil naglalakihang mga walls at hindi kayang gibain ng sinuman. At sila ay masyadong kampante. Pero di nila alam na may naghihintay na distraction sa kanila. Pero mayroong Rahab ng ang kanyang pinangahawakan ay ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, di ko alam kung nabasa niyo na, no? At narinig niyo na sila Mark Zuckerberg at yung iba pang mga bilyonaryo
ay mayroon silang ginagawang malaking dome ba yun? Sa ilalim ng lupa. Yung mga bilyonaryo ay nagsama-sama at plano nilang gumawa ng isang lugar sa underground, sa ilalim ng lupa, mga kapatid. Mayroon silang nakikita na isang darating na digmaan. Kaya hinahanda nila. Nabasa nyo na yon? Sila ay nag-prepare. Yung mga pera nila, yung mga finances nila ay inilalagak nila doon para itayo yung bagay na yan. At nag-iisip na isang araw, yun na makapagliligtas sa kanila sa galit ng ating Panginoon. Pero alam natin na pag dumating ang galit ng ating Panginoon, walang sino mang makakatakas. Kahit saan ka pa magtago, mga kapatid, hahabulin ka ng galit ng ating Panginoon. Liban na lang sa mga pinili ng ating Panginoon. Amen? Sa mga sumampalataya sa ating Panginoon. So, iniisip nila na, di ba, hindi lang yung mga mayaman na naghahanda doon sa ibang planeta. Doon sa galaxy, doon sa ibang planeta ay tatawid. Pati rin pala sa ilalim ng lupa ay mayroon silang ginagawa. Gagawin nilang kanlungan nila. Pag dumating na yung mga panganib na yan, papasok sila doon. Wala nang lugar na safe. Ang lugar lang na safe, mga kapatid, sa ating mga buhay ay sa salita ng ating Panginoon. Sa piling ng ating Panginoon. Dahil anumang mga nararanasan ng ating paligid, mga nagbabadya ng mga panganib, yung tsunami daw, yung mga nag-aabang ng tsunami, at ano pa na mga bagay na nangyayari. Ngayon sa norte ay sarado, walang pasok, walang trabaho, dahil kasama sila sa tsunami. Yung mga tao ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Pero pag ikaw ay nasa ilalim ng banal na dugo ng ating Panginoon, ikaw ay payapa. Ikaw ay safe and secure sa ilalim ng banal na dugo ng ating Panginoon. Now doon sa 6 na binanggit natin, mga kapatid, na cities of refuge, tingnan ko lang ito, yung salitang Bezer sa hindi ko na sunod-sunod rin yung unahin ko yung Bezer doon sa Joshua. Bezer. Ang ibig sabihin niyan ay stronghold or fortified place or security. So yun yung salita doon sa Joshua, ating doon sa verse 8 yan. Stronghold or a place or security. Okay? Kaya nga, mga kapatid, sabi ko, ang ating stronghold ay hindi na ang literal na place, kundi ang ating Panginoon. So tingnan natin ang mga pangalan na ito at halintulad natin ang kalagayan natin sa ating Panginoon. So stronghold, a place of security. Zechariah chapter 9 verse 12. Mangagbalik kayo sa katibayan, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Aking inihahayag na aking igagawad sa inyo na makalawa. Amen. John 10 verse 20 to 29. Verse 28 na lang. Sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Aking Ama at sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat ay hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. So siya ang ating security, ang ating Panginoon. Amen, a stronghold, a well-fortified place. Yun yung stronghold. Pag sinabi kasing stronghold, mga kapatid, parang yung castle or fortress designed for protection and defense against enemies. So yung salitang stronghold. At diba yan ang ating Panginoon? Yan ang ating kalagayan sa ilalim ng ating Panginoon. Pag ikaw ay nasa piling ng ating Panginoon, ikaw ay payapa. Ikaw ay secure. Okay? At hindi ka na nangangamba pa sa maraming mga bagay.
strength, refuge. Ang salita namang Ramoth ay ibig sabihin niya, yung pangalawa na city na itinayo. Yung salitang Ramoth ay ibig sabihin high or exalted. Okay? High or exalted. Okay? Kaya pagdating dito mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Nasa Ramoth pa lang ako. Sa Isaiah chapter 52 verse 13. Sabi dito, narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi, malalagay na mataas at magiging napakataas. Ito ay pumapatungkol sa salvation. So siya ang ating high or exalted. Sa pagdating naman sa John chapter 12 verse 32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa akin din. Okay? Kaya siya ay marapat luwalhatiin, mga kapatid. Amen? He is the one and only. He is alone. High and lifted up. The exalted one. Marapat luwalhatiin, itaas, at dakilain dahil siya pinadakila ng Ama. Siya ay niluwalhati ng Ama. Kaya siya ay marapat na luwalhatiin sa ating kalagitnaan. Sa pangatlo mga kapatid, yung salitang Golan, ibig sabihin ng salitang Golan ay joy or revelation. Okay? Kaya pag ang isang tao ay meron siyang ginawang kasalanan na tumakbo siya doon sa loob, mga kapatid, mayroon siyang joy. Mayroon siyang, dahil bibigyan siya ng kapayapaan, hindi na siya mag-iisip pa ng anumang takot doon sa loob. Bibigyan siya ng kapayapaan, kaya dapat wag tayong masyadong magpadala sa mga kalungkutan. Kung tayo ay sumasampalataya, na tayo ay nasa ilalim ng ating Panginoon, mga kapatid, walang dapat ikalungkot. Siya ang ating joy. Siya ang ating kasiyahan, kagalakan. Kaya sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 8 na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan at kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Meron tayong kagalakan. At huwag nating isipin na kagalakan na ito ay mga earthly joy. Ito ay mga heavenly joy, mga kapatid. May mga tao, mga kapatid, na pagpasok sa loob ng iglesia, pag sila ay naglugmok ng kahirapan, wala nang kagalakan sa Panginoon. Wala nang kagalakan sa pagpupuri. No, mga kapatid, ang kagalakan na ating tinanggap, ito ay mga heavenly joy. Yung ikaw lang ay ingatan, makabangon sa iyong higaan, i-provide ang iyong mga pangailangan, dapat mo nang ikagalak yan sa harap ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yung kaligtasan na yung tinanggap sa ating Panginoon. Yung mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga salita, dapat mong ikagalak yan sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating kagalakan ay ang salita ng ating Panginoon. Kagalakan natin na hindi yung mga bagay sa mundong ito, kundi ang ating mga kagalakan ay heavenly joy. So you are filled with, sabi dito sa ERV version, you are filled with a wonderful and heavenly joy that cannot be explained. Ranasan niyo ba yan? Isang uri ng kagalakan na hindi kayang ipaliwanag. Mga kapatid, naranasan niyo na ba yung isang uri ng kagalakan na yan? At hindi yan mararanasan ng tao yung uri ng joy na yan labas sa ating Panginoon. Yung mga nakaranas ng ganitong uri ng joy na sabi dito that cannot be explained ay isang uri ng kagalakan na masusumpungan mo lamang sa ating Panginoon.
Di ba kayo nagtataka? Ang mga tao, pag maraming mga kaguluhan, ang kanilang mga puso ay punong-puno na ng pangamba, pero ikaw payapang-payapa ka pa rin. Dahil mayroong kakaibang joy na nasa loob mo, nasa puso mo, mga kapatid. Amen? Na kahit ano man ang mangyari, alam mo, you are safe and secure. Na kahit dumating man ang panganib, kahit ang buhay mo ang maging kabayaran, ang buhay mo ang malagay sa alanganin, alam mo, ang kaluluwa mo, safe and secure ka na. Alam mo, ang kaluluwa mo, ang espiritu mo ay sa ating Panginoon na. At mayroon kang tinanggap. Tinanggap mo ang salita ng ating Panginoon, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos. At wala kang dapat ipangamba sa maraming mga bagay. So napakaganda niyan, mga kapatid. Mayroon kang wonderful and heavenly joy that cannot be explained. So yun yung salitang Golan. Okay? Kaya makikita natin yung bawat kahulugan ng mga pangalan na yan ay tinutulay sa ating Panginoon. Okay? Yung bawat kahulugan ng pangalan ay ating mararanasan yan sa piling ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, ang ating refuge ay ang ating Panginoon. Yung isa naman, yung Kadesh, mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay holy. Yung Kadesh, holy or holy place or set apart. Yun ang ibig sabihin ng isa na city of refuge. Holy or set apart. Di ba, ang ating Panginoon, unang-una, ating Panginoong Isus, siya ay binukod para sa isang paglilingkod. At siya ay banal. Amen? Siya ay banal. Kung ating pupuntahan sa 1 Peter, ang sabi doon, ngunit yamang ang isa inyo'y tumawag ay, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Amen? Banal ang tumawag sa atin. Siya ay banal. Kung magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya, ang aking itong binasa, mga kapatid, nagtataka ako na may mga taong matapos nilang tanggapin ang ating Panginoon, ay okay lang sa kanila gawin ulit ang mga bagay na dati nilang ginagawa. Ako'y naniniwala, kung ikaw ay tunay na nakapasok na doon sa City of Refuge, walang ibang ating Panginoon, yung buhay mo ay magiging banal. Yamang siya ay banal, ikaw ay nakapasok doon sa lugar na yan ng kabanalan, hindi pwedeng ikaw ay dating buhay pa rin. You are holy. Kaya sabi niya dito, tumawag sa atin ay banal, ay magpakabanal naman kayo. So that's the meaning of yung salitang Kadesh, holy or holy place, or set apart. Pagdating naman doon sa Shechem, mga kapatid, shoulder. Ibig sabihin ng Shechem, shoulder, magsisignify ng authority and Christ-bearing governance. Mababasa natin yan doon sa Isaiah chapter 9 verse 6. Okay? Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Inatang sa kanya ang lahat. Pinasan niya ang lahat ng kasalanan. Siya ay naging makasalanan. Hindi siya makasalanan, naging makasalanan, tinuring na makasalanan. Siya ay banal. Tama? Amen? Siya ay banal. Walang kasalanan. Malinis. Pero siya ay naging kasalanan, naging makasalanan dahil sa atin. Hindi dahil sa kanyang sarili, dahil sa atin, siya ay naging makasalanan. Pinasan niya ang lahat. Siya ang ating Shechem, mga kapatid. Shoulder. At ang huli, mga kapatid, ay yung salitang Hebron. Nang ibig sabihin dyan ay fellowship or association. Amen? Yan ay pagpapakita ng communion with Christ. Sa 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So nung tayo ay naipanumbalik sa ating Panginoon, tayo sumampalataya, naibalik tayo sa fellowship, mga kapatid. Ito yung Hebron na ito yung lugar na kung saan na-meet ni Abraham. Hindi ako nagkakamali, ang ating Panginoon sa puno ng Mamre. At doon sila nag-fellowship.
At I hope meron na tayong fellowship sa ating Panginoon. Dahil maraming mga taong pumapasok sa loob ng simbahan pero yung totoo walang fellowship sa ating Panginoon. Labas-pasok lang sila pero wala silang tunay na communion with Christ. Ang kanilang buhay ay hindi nila ipagpapasakop sa ating Panginoon. So makita natin doon mga kapatid yung mga significance ng cities of refuge niyan. Wala tayong makikitang literal na mga lugar, kundi ang ating cities of refuge ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. At kayo ba'y nasa loob na niyan, mga kapatid? Amen? Sa ilalim na ba tayo ng ating Diyos, mga kapatid? I hope na tayong lahat ay nasa ilalim ng banal na dugo ng ating Panginoon. At tayo ay mayroong fellowship sa ating Diyos. Sa mga ilang bahagi, mga kapatid, ay naisulat niya sa isumari ko lang. So kagaya ni Kristo, nabigyan ko lang ng summary, kagaya ni Kristo, Christ and cities of refuge are within easy to reach to the person in need. Ay kagaya naman sa kung saan sa Old Testament, the city of refuge were located. Ang sabi pa sa akin nabasa, wala naman tayong mababasa sa Bible, yung cities of refuge daw ay kayang puntahan within a day. Mabilis lang siya i-access. Dahil doon sa Deuteronomy chapter 19 verse 3 ay pinag-utos yun ng ating Panginoon na ayusin yung kalsada, ayusin yung daanan papunta doon. So kumbaga yung lugar na yan mga kapatid ay hindi mahirap para puntahan ng isang taong nagkasala. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kagaya ng sa panahon natin ngayon, nagpagpasok kay Kristo, ay nariyan na yung biyaya ng Diyos, laganap ng salita ng ating Panginoon. Kung talagang ilabababa lamang ng tao ang kanyang puso sa ating Diyos, mga kapatid, ay nandiyan dyan ang salita ng ating Diyos, nandiyan dyan ang salvation, ang kaligtasan ng ating Panginoon. So Christ and the cities of refuge are open for all. So sinasummary ko lang. So both Israelites, foreigner, ay pwedeng pumasok doon. So lahat ng mga tao, hintil ka man, mahirap, mayaman, ay meron kang access. Pwede kang pumasok. Sa Old Testament, yun lamang yung only way. Okay? Para ikaw ay makatakas. So yan yung only way to escape. At sa atin naman mga kapatid, para tayo ay makatakas sa buhay na ito, sa judgment na darating, alam natin na walang ibang paraan kundi ang sumampalataya sa ating Panginoon. Sa ilalim ng banal na dugo ng ating Panginoon. At doon sa loob, Christ and the cities of refuge provide protection within their borders. So yung guilty person, pag ikaw ay nasa loob, protected ka doon sa mga taong nagbabantay sa iyo pang ikaw ay gantihan ka. At tayo pag sumampalataya sa ating Panginoon, our salvation is secured and we are protected. At sa huli mga kapatid, Christ and the cities of refuge provide full freedom by death of the high priest. Kung inyong itutuloy doon mga kapatid, ang ating binasa sa Numbers 35 verse 28. Balikan natin yung Numbers 35 verse 28. Sapagkat siya ay nararapat na tumira sa kanyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote, ang nakamatay ay makakabalik sa lupain na kanyang pag-aari. So pwede na siyang bumalik sa lupain ng dating pag-aari niya. Pwede na siyang bumalik doon pag namatay na yung dakilang saserdote. At hindi ba ito ang ating ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Doon sa Hebrew chapter 9, verse 12. Sa pagkamatay, sabi dito sa verse 12, ang kamatayan ng ating Panginoon, hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamta ng walang hanggang katubusan. Siya ang ating high priest.
At sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naipanumbalik. Tayo ay naipanumbalik sa dati nating kalalagayan. Okay? Sa dati nating posisyon. Kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sa banal na dugo, sa kamatayan ng ating dakilang high priest, ng ating saserdote, walang ibang ating Panginoong Hesus. At pininisinta niya ang kanyang buhay at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid, ay naligtas tayo. Tayo ay napalaya sa ating mga kasalanan at malaya ka na. At hindi ka na hahabulin pa ng sinuman. Praise God. Ilang mga verse na lang, mga kapatid, sa Psalms chapter 9, verse 9. Sa aking pagtatapos. So nakita natin, pinakita ko lamang sa inyo ang ating city of refuge, ang ating Panginoon. Kung mayroon man tayong pangangailangan sa gabing ito, mga kapatid, malala tayong lumapit sa ating Panginoon. Sino may pangangailangan? Sino ang nangangailangan sa ating Panginoon? Malaya kang tumakbo sa ating Panginoon. Siyang yung stronghold. Sabi sa chapter 91, verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Amen? Wala tayong ibinang pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon lang. Mag-fulfill tayo sa lahat ng mga pangako ng tao. Pangako ng gobyerno. Mag-fulfill tayo dyan dahil paiba-iba. Mabago-bago ang kanilang mga sinasabi, mga kapatid. Pero ang salita ng ating Panginoon ay hindi magbabago. Kaya tayo sumampalataya sa Diyos na yan, hindi magbabago. Psalms 9 verse 9, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati. Matayog na muog sa panahon ng kabagabagan. Amen. Sa panahon ng mga kabagabagan, distress, stress sa paligid, lumapit ka lang sa ating Panginoon. You are safe. Siya ang iyong matatakbuhan. Ang mga kabigatan na yan, ilapag mo lang sa ating Panginoon sa gabing ito. Last verse, mga kapatid, Proverbs 18 verse 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at naliligtas. Amen. Sino may pangangailangan sa Panginoon sa gabing ito? Tumakbo ka sa ating Panginoon. Hallelujah, siyang matibay na muog. Sabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang tumatakbo doon. Kaya tumakbo ka, huwag kang manatili dyan. Lumapit ka sa ating Panginoon. Ikaw ay makakasumpong ng salvation. Ikaw ay makakasumpong, ano man ang pangangailangan mo sa gabing ito. Lumapit ka sa ating Panginoon. Mayroon siyang provided way na ibinigay, nilaan para sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Tayo bibigay ko pala sa ating mahal na pastor ang pagkakataon. Praise God. Praise God. Amen. Tayo pinagpala, mga kapatid, sa mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Praise God. Sa ilang mga minuto, gusto kong bigyan ng follow-up ang ilang mahalagang mga bagay. At ito ay ginagawa natin, mga kapatid, ginagawa ko upang sa mga araw na mga darating ay hindi ko nababalikan pa. Dahil ang mga tinuturo naman sa atin, ipinangangaral sa atin ay bagamat sapat na ay gusto ko na lang bigyan ng emphasis ang ilang pang mas mahahalagang mga bagay. Tayo pinagpala sa gabing ito. Amen. Ang ating Panginoon, ang ating matibay na muog. Tama ba, mga kapatid? Siyang ating strong refuge, matibay na kublihan, no? Nagtatago tayo sa Kanya, nagpapahinga tayo sa Kanya. At ipinakita dito ang ilang mga bagay. At ako ay natuwa dahil matagal na ng last time nito yung aking inaral, pero ngayong nare-review natin ay natutuwa akong ma-discover ang ilang mga bagay. Bigyan ko kayo ng dahilan bakit masaya talaga sa City of Refuge. Pag pinag-aralan nyo ang word na refuge sa panahon ni Josue, sa panahon nila Moses,
Yung word na ginagamit doon, ang Hebrew word doon ay may kahulugan na refuge at sa isang salita pa ay asylum. Okay? Ang mga bayan na yan ay hindi prime na mga bayan para manungkulan ng mga leaders at doon uupo sa loob. Halimbawa, City Hall or Manila City, di ba? Hindi yun ang pinakasentro. Yun ay mga takbuhan ng mga taong hindi sinasadya na makapatay o magkasala upang makaiwas sila sa judgment, pupunta sila doon sa City of Refuge. Yun ay refuge, yun ay asylum. Parang si Harry Roque, naghahanap ng asylum sa Netherlands. Kilala niya si Roque, no? Yung tumatakas sa batas. Kumukuha sila ng tawag niyan, ng pabor mula sa mga bansa at kapag sila ay naghahanap ng asylum, meaning to say, sila ay nagpapakup-kup para sila ay protektahan laban sa umuusig sa kanila sa anumang mga pagkakasala o kasalanan. At ganun ang ipinakikita sa word dito sa binasa nating teksto, yung word na refuge doon, asylum or refuge. At ang isang kahulugan nito mga kapatid is taking in. Kaya sa Tagalog, ginamit yung word na pagkukup-kup. Ikaw ay kinukup-kup. Pupunta ka doon sa bahay o doon sa bayan na kukup-kup sa'yo. Yung City of Refuge, ibig sabihin, He is taking you in, kinukup-kup ka niya, kukunin ka niya, papapasukin ka niya, para ikaw ay iligtas sa panganib, sa tiyak na kamatayan. At ganoon ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Para sa tiyak na judgment, kamatayan, para sa atin, ang ating kaluluwa ay worthy, ibulid doon sa impyerno, pero tayo ay nag-take refuge kay Kristo. Amen? At sa Kanya, hindi na tayo pwedeng hatulan dahil siyang hinatulan para sa atin. At tayo ko-consider ng mga hindi dapat hatulan, hindi nagkasala dahil sa Kanya. Pero tingnan niyo mga kapatid, ng mga tao, binasa kanina, nakakatuwa, na-recall yun, nabasa ni Brother Ed, na kapag ang high priest ay namatay na, itong mga nasa City of Refuge ay pwede nang bumalik sa kanilang ari-arian. Meaning to say, meron lang silang panahon na ilalagi doon sa City of Refuge. Hindi sila palaging naroon. At ako'y nag-iisip, hindi si Kristo. Oo, siyang ating refuge, siyang ating matibay na muog. Then I found out, kung ang mga tao ay lalabas pang muli sa City of Refuge, yung City of Refuge sa panahon nila Joshua ay hindi permanent, temporary lang na shelter. At para bang hindi ko matanggap na si Kristo ay temporary shelter. Hindi siya taguan lang natin. Kapag okay na ang panahon, labas na tayo uli. No, di ba? That's why when I read again, binasa ko ulit, especially sa panahon ni David, kapag ginagamit niya yung word na refuge, hindi na yung same Hebrew word na miklat. Dahil yung sa panahon ni Josue, ang word na refuge doon, yung Hebrew word miklat. Sa panahon ni David, ang word na refuge ay, kung tama ang aking pagkakaintindi, pagkakapronounce, ay casa. Alam niyo, casa, di ba? Salitang Spanish, casa, bahay, house. So kapag ginagamit ni David yung word na sa kanyang mga sulat sa Psalms, i-search nyo. Kapag ginagamit niya yung Hebrew word dyan na refuge, ang kanyang ginagamit na word ay casa. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang takbuhan, siya mismo yung bahay. Right? Hindi siya yung, kasi ang City of Refuge, yan ay isang lugar na ang lahat ng magkakasala ng hindi sinasadya, tatakbo doon. At for a certain season, for a certain time, pag natapos na yung kanilang panahon doon, babalik na sila sa kanilang lupain. Pero ang inaawit ni David, ang Diyos, si Jehovah, si Yahweh, siya ang matibay na muog, hindi lang sa panahon ng takbuhan, kundi ang Diyos natin, siya mismo.
yung ating tahanan. Right? Kaya sabi ni David, wala akong ibang ninanasa kundi manatili sa bahay ng Panginoon magpakailanman. And it's a feeling, mga kapatid, na si Kristo, hindi lang siya takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Right? Sa panahon natin, wala tayong city of refuge na pupuntahan. Itong place of worship na ito ay pwedeng i-consider natin city of refuge pag may problema tayo. Walang tao dito, upo ka dyan, lumuhod ka, manalangin ka sa altar, tawagin mo ang Panginoon with all of your heart, ihibik mo sa Kanyang lahat. It could be a place of refuge somehow. Pero mga kapatid, kung hindi natin kayang pumunta rito, kahit sa ating mga kwarto, meron tayong city of refuge. Amen? Hindi siya isang geographical area na paroroonan natin. Sabi ng post ng isang dalaga ng ating young people, masarap pumunta sa church kasi nakakalimot ng mga problema. Oh, no. Ang lugar na ito ay hindi lugar para malimutan ng mga problema. Amen? Hindi mo kinakailangan pumunta sa church para malimutan ng problema at huwag mong kakalimutan ng problema. Harapin mo ang mga problema sa buhay. Amen. Si Kristo ay hindi takbuhan para makalimot ang problema. Amen. At si Kristo hindi lang nandito kahit saan naroon ang ating Panginoon. He is an ever-present God. An omniscient, omnipotent, hallelujah, na omnipresent God. Saan man tayo naroon, kasama natin ang ating refuge. Amen. Hindi siya yung lugar lang na pupuntahan natin para tayo ay makapag-express ng ating mga saloobin. At kapag katapos noon, uwi na tayo sa bahay, masaya na tayo. Kahit tayo na sa ating mga tahanan. Kahit tayo ay nasa trabaho. Kahit tayo'y nasa bukid, kahit tayo'y nasa dagat, o saan man tayo naroon, kahit bumabiyahe ka papuntang Kalbayog habang nakasakay sa multicab, ang city of refuge ay kasama mong palagi. Amen. Hindi siya yung kukupkupin ka lang. At nang tayo ay kupkupin ng Panginoon, hindi sa panahon lang, tayo ay nang kupkupin niya, kinuha niya tayo, at tayo mananatili sa Kanya magpasawalang hanggan. Ikaw ay nasa Kanya at siya ay nasa iyo. Hindi na ito yung refuge na pupuntahan mo lang pagkatapos aalisan mo. Kundi ito yung ginagamit ni David na word na refuge, casa, na ito mismo yung place of rest. Hindi ka pupunta sa Kanya para lang makinaban ng kung anong kailangan mo, kundi siya mismo yung talagang kailangan mo at huwag mo nang iiwan kailan paman. Siya ang magiging tahanan mo. At in New Testament, ay ibang ginagamit, di ba? Ang Diyos, ang ating Panginoon, ginawa niya tayong tahanan. Pero ganoon din yan mga kapatid. Tayo na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Okay, now, continue. So, I hope nakita niyo yung difference ng dalawang bagay na yon sa paggamit. At yun na nakakatuwa dahil sa ating paggamit ng city of refuge, hindi ito isang bagay na takbuhan lang natin sa panahon ng ating pangangailangan. Siya mismo ang ating bahay. Siya mismo ang ating buhay. Siya mismo ang ating kaligtasan. Siya, hindi lang sa ilang panahon. Every day. At pagpasok mo sa Kanya, hindi ka na pwedeng lumabas pang muli. Pero alam niyo ba na mayroong mga pwedeng lumabas? Gusto niyo malaman kung sino yung lumalabas? Ito, tingnan natin. Ang city of refuge, tinutukoy ang ating Panginoon. Na kapag tayo ay nagkasala, tatakbo tayo sa Kanya, at habang tayo nasa city of refuge, hindi tayo bibigyan ng judgment. Hindi natin sinasadya ang mga kasalanan. Pero paano yung mga nagsadya sa kasalanan? Paano yung mga nakarinig na, alam na nilang mali, pero ginawa pa rin nila? Paano yun? Sa aklat ni Apostol Juan, basahin ko ang ilang verses dito. 1 John chapter 5, verse 16. Tandaan niyo mga kapatid,
na ang sino mang tumakbo doon sa Old Testament, nang hindi karapat-dapat, meaning to say, kapag napatunayan na siya ay nagsadya at bago pa niyang papatay yung tao, meron na siyang galit sa kanyang puso at inabangan niya at pinatay niya, hindi siya pwedeng pumasok doon sa City of Refuge. Kapag pumasok siya doon, kukunin siya ng mga elders, ilalabas siya at ihaharap siya sa mga maghihiganti. Paano yung mga nagsadya, yung mga Kristiyanong nagsadya ng kasalanan? Tatakbo muli sa City of Refuge. Sabihin, Panginoon, di ba? Itago mo ako, Lord. Verse 16, 1 John chapter 5, verse 16. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Naukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. So, kapag Kristiyano ka na, nagkasala ka, so kung si Kristo ang ating City of Refuge, takbo ka sa Kanya. Pero sabi ni John, kung nakakita tayo ng mga tao, mga kapatid, mga mananampalataya na nagkasala, pero ano bang kasalanan ito? Kasalanang hindi ikamamatay. Ano ba yung mga kasalanang hindi ikamamatay? Mga kasalanang hindi natin pinag-iisipan, hindi, sa simpleng termino, hindi sinasadya. Mga kasalanang hindi premeditated. But we can clearly see na ang tinutukoy ni John dito, ni Apostol Juan dito, ay ang mga kasalanan within the limits of grace. Whether it be, maaring ito'y kasalanang sinadya o hindi sinasadya, pero kung ang kasalanan ay within the limits of grace, sabihin niyo, Pastor, may limit pala ang grace. Mamaya, titingnan natin. So ang biyayang ito ay napakayaman, napakasagana ng biyaya, pero meron yung hangganan. At ang hangganan na yan ay hindi natin pwedeng lampasan. Kapag ginawa natin yan, ito na papasok yung ibang mahalagang turo ng mga apostol. Na ang kasalanan, balikan ko muna yung kasalanan ng hindi ka mamatay. Ang kasalanan ng hindi ka mamatay ay within the limits of grace. Okay? Tandaan niyo mga kapatid. Dahil may mga kasalanang ikamamatay at sabi ni Apostol Juan, yun ang sinasabi niyang huwag na natin ipag-pray. Meron pala mga kasalanan ganun, Mga kasalanang huwag na nating ipanalangin na abutin pa ng Diyos. Kakaiba to. Pero alam niyo isang kasalanan na direct na gagawin ng tao na wala ng kapatawaran. Ano yun? Pamumusong sa Espiritu. Sabi ni Jesus, ang sino mang mamusong sa anak ng tao ay ipagpapatawad ang kanyang kasalanan. Pero ang mamusong sa Espiritu ay wala ng kapatawaran. And then, there's another thing. Merong mga kasalanan na hindi na natin pilit pang ipapanalangin kapag umabot sila at lumampas sila sa hangganan ng biyaya. Hangganan ng biyaya, Kakaiba. Okay. Doon muna tayo sa kasalanang nasa ilalim ng biyaya. Nasa sakop ng biyaya. At ito ay ang ilang mga bagay, mga kapatid. I want you to read a few things. 1 John chapter 1 verse 9. Verse 8. Verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. Tama mga kapatid? Sabig sabihin, meron tayong mga pagkakasala pa rin. Okay. At of which, yung mga bagay na yun ay inihingi natin ng tawad sa Diyos.
Pag sinabi natin na tayo walang kasalanan, sabi ng Apostol Juan, dinadaya ang ating sarili. Dinadaya lang natin ang ating sarili. At wala ang katotohanan sa atin. Kaya alam nyo, itong mga bagay na ito ay magandang gamitin, i-apply natin. Sa panahon ng pagberon tayong problema sa isa't isa, gaano man kalaki ang kasalanan ng kapwa laban sa'yo, i-recognize mong nagkasala ka pa rin. Mas maiging sabihin pa rin na kahit ang laki ng kasalanan mo sa akin, pero ano man na nagawa ko, patawarin mo ako, nagkulang din ako. Mas mabuti yun. Dahil wag natin sabihin wala tayong kasalanan. Right? Okay. Verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, pwede pala nating i-confess na tayo'y nagkulang, na tayo'y nagkasala. At kung ating ipapahayag ito, tapat at banal siya na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Amen? So ang City of Refuge, ang ating Panginoon, ay hindi lang para sa mga taong hindi sinasadya, kundi may mga taong maaring nakapagsadya ng kasalanan, pero mga kasalanan within the boundary of grace, i-confess lang natin, tapat at banal siya na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil hanggang ngayon ang dugo ay mabisa para tayo ay linisin, hugasan. Amen? Sa ating mga kasalanan. Kapag ang mga anak natin, o asawa natin, o kamag-anak natin, o magulang natin, o tayo man ay nagkasala, huwag natin agad hatulan ng ating sarili na hindi na tayo patatawarin ng Diyos. Ipahayag lang natin, confess our sins. And realize, Lord, ako'y nagkulang, ako'y nagkamali, patawarin mo ako, Panginoon. At ang Diyos ay mabiyaya sa atin. Amen? Amen. Sabi rito, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Pero sabi niya sa verse 10, kung sinasabi nating tayo hindi na nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Well, the point of the matter, mga kapatid, sa tagpong ito, na gusto kong maintindihan ninyo is that ang City of Refuge, although talagang takbuhan siya ng mga taong hindi nagsadya sa kasalanan, but kung tayo'y aware na sa katotohanan at biyaya, at kaligtasan o pagliligtas, and yet nakapagsadya tayo ng kasalanan, hindi ibig sabihin na sarado na ang City of Refuge para sa atin. We can still go there and confess our sins. Hindi ba't napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Okay. Pero may mga kasalanan na ikamamatay. At ito mabigat ito eh. Hebrews chapter 10, verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mabigat ito, mga kapatid. Dahil gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kapula ang ating kasalanan, ang sabi ng Isaiah chapter 1, sabi ng Diyos, come and let us reason together. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, ay papuputiin ng Panginoong Diyos. Naglaan siya ng biyaya para sa atin. Amen? Pero mayroong mga nagkakasala na talagang sinasadya. Mga kapatid, hindi ito simpleng kasalanan. No? Dahil ito yung mga kasalanang hinamak na ang dugo. Ito yung mga kasalanang hinamak na ang pangalan ng Panginoon, ang dugo. Alam niyo ba na mayroong mga dating mga witch, mangkukulam, manggagaway, at mga satanista. But when they came to realize, tinanggap nila ang gospel, tinanggap nila ang grace, tinanggap nila ang ebanghelyo ni Kristo, nagsisi sila.
nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At itong mga taong ito, nung sila ay nagsisi sa kanilang pangkukulam, sa kanilang mga makademonyo na mga gawain noon, nung sila ay binabautismuhan, yung diablo talagang lumalaban. Pero finally, sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. At pag-ahon nila, mga bagong tao na sila kay Kristo. Naranasan nila yon. Pero kahit man sila ay mga dating naging mga mangkukulam, naging mga witch at mga satanista, ang biyaya ay inabot pa rin sila. Di ba? Ang Diyos ay naging mabiyaya pa rin upang ang mga taong ito makatikim ng biyaya niya at mabago ang buhay at makalaya sa pagkagapos doon sa demonic kingdom na kanilang kinabilangan noon. Pero bakit may sinabi si Pablo dito na mga nagsasadya sa pagkakasala? Ang tawag ni Pedro diyan, 2 Peter chapter 2 verse 20, sapagkat kung pagkatapos ang sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sabi ni Peter, itong mga tumanggap na kay Kristo, natikman nila ang biyaya ng Diyos, naligtas sila, naramdaman nila ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay, nakalaya sila sa dating buhay nila. Pero pagkatapos nilang makilala ang lahat ng ito, ay muli silang bumalik sa dating buhay. Mas lalo silang lumalala. Verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan sa katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So mayroong mga nag-turn away, tumalikod. At sabi ni Pedro sa verse 22, sila ay tulad ng aso na muling bumabalik sa kanilang mga sariling suka. Sa Hebrews chapter 6, bilisan ko na lang and we're out of time na. Hebrews chapter 6. Verse 4, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at sila ay nakabahagi din ng Espiritu Santo at nakalasap ng salita ng Diyos, mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating. Verse 6, at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. So ito yung mga kasalanan na ang condition ng mga taong ito ay apostasy. Tumalikod na sila kay Kristo. Kanilang nirikant, parang binigkas ng kanilang dila at binitawan na nila ang pananampalataya kay Kristo, tinalikuran nila si Kristo, tinalikuran nila ang banal na dugo, ang biyayang ito, at sila ay nagbalik, sila ay nahulog mula sa isang kalagayan ng buhay kay Kristo ay bumalik, nag-fallen away, apostasy ang tawag dyan, at sila ay bumalik sa dati. At sa katunayan, mas malala ang kanilang kalagayan. Sabi rito, di maaaring baguhin silang muli. It is impossible to restore them again to repentance. Since they crucify to themselves the Son of God, ipinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan, mabigat na kasalanan yun mga kapatid. Willingly, with full intention, they rejected God, they confessed, they recant, no? Tinalikurin nila si Kristo at iba pa, niyurakan ng dugo, nilagay sa kahihiyan muli ang Panginoon, etc., etc. Ito yung mga hindi na at hindi pwedeng pumasok sa city of refuge. Once they are in, pag sila ay lumabas, there is no turning back. Pero pastor, paano yung mga nababackslide? Paano yung mga ilang bagay mga kapatid itong mga nagkakasala na nababackslid at pagkatapos ay manunumbalik.
ang kanilang kasalanan ay hindi kasing tulad ng ganito. Pero kapag umabot sila sa ganitong kasalanan, kahit ilang beses mo silang bautismuhan muli, makikita mo na lang na ang buhay, there is no progress, there is no grace, there is no joy in life. Pero kapag ang tao ay hindi lumabas sa biyaya, nanatili siyang kahit naman na backslid na ay nag-ingat ng salita, hindi siya nagsalita ng anuman laban sa Panginoon, hindi siya recant, hindi siya tumalikod ng gaya ng ginawa nito, he can still go back. At sila yung mga pagod na sa kasalanan, gustong pagpahingahin ng Panginoon. Amen? Dahil siya ang city of refuge, siya ang ating refuge, siya ang ating kapahingahan, siya ang tunay na rest. Now, nabanggit kanina na ang city of refuge ay naroon ang tunay na kasiyahan. At alam niyo kung bakit masaya sa city of refuge? Hindi lang napapasok tayo sa kaunting panahon, kundi ang manatili na kay Kristo ay totoong napakasaya. Amen ba mga kapatid? Sino sa inyo na kay Kristo na? Masaya ba kayo habang na kay Kristo? Right? Bakit tayo masaya? Dito sa ating refuge, sa ating matibay na muog. Niisip ko, hindi tayo magiging masaya ng walang dahilan. May totoong dahilan bakit tayo masaya. At kung pag-aaralan ang napakaraming talata na may kinalaman sa City of Refuge, at ito ang Panginoon, siya ang ating City of Refuge, ito siya para sa atin. Kapag ikaw ay nasa refuge, nasa matibay na muog, ikaw ay inililigtas niya sa lahat ng violence. Right? Anong violence? Lahat ng panganib na ibabato ng dyablo. Kapag ikaw ay na kay Kristo, you are safe and secure from all harms. Hindi ba't napakasaya mga kapatid? Hindi tayo na kay Kristo at pagkatapos lagi lang tayong masaya ng may dahilan. May dahilan kung bakit tayo masaya. Dahil pag tayo na kay Kristo, tayo ay ligtas sa lahat ng panganib. Tayo ay ligtas dahil siyang ating shield. Amen? Praise God. Si Kristo ang ating, hindi lang dahil siya ang nagpapasaya sa atin, kundi yung mismong joy of the Lord. Alam niyo, yung joy of the Lord, hindi lang yan yung pagiging masaya, kundi ito yung kasayahan ng Panginoon mismo. Kapag siya ang ating refuge, praise God, tayo ay inililigtas niya sa kahihiyan. Hindi niya tayo ilalagay sa kahihiyan. Naintindihan niyo yun mga kapatid? Gaano ba kasarap yun? Gaano ba kabuti yun? Na kahit nagsadya ka ng kasalanan mo at karapat-dapat kang parusahan, karapat-dapat kang bitahin, karapat-dapat kang ilagay sa kahihiyan, pero ikaw ay nag-confess, Lord, forgive me, Lord, I have sinned, help my unbelief. Help me, Lord. At ikaw ay kukupkupin ng Panginoon, papasukin sa city of refuge. At habang ikaw ay nasa city of refuge, praise God, kay Kristo, kapag nasa Kanya ka na, huwag ka nang lalabas ng muli. Amen? At habang ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay ligtas sa lahat ng kahihiyan. Alam niyo ba na kahit tayo nagkasala, kung tayo nag-confess, patatawarin tayo. Tama mga kapatid? Ano man ang resulta ng ating ginawa, pwede yung magkaroon ng consequences. And eventually, pwede kang malagay talaga sa kahihiyan. But God can turn it away. Kayang ipihit ng Diyos ang sirkumstansya. Na sa halip ng pagkakasala mo ay magdadala ng kahihiyan sa iyo at malalagay ka sa hayag na kahihiyan, napakasagana ng biyaya ng Panginoon. Pwede ka pa rin iligtas ng Panginoon mula sa mga kahiyahiyang mga bagay. At pwede pa rin ang Diyos kontrolin ang sirkumstansya upang sa halip na ikaw ay ilagay sa matinding kahihiyan, bibigyan ka ng tagumpay at ikaw ay magpupuri at luluwalhati sa pangalan niya. Isn't it great mga kapatid?
Meron tayong mga kamalian, pagkakamali, maling mga decisions, at tayo nalalagay sa kahihiyan. Pero kapag i-confess natin ang lahat ng ito, sabi ng awit, ano man ang plano ng dyablo sa ikasasama natin, kaya ng Diyos ipihit yan upang maging sa ikabubuti natin, mga kapatid. Sinang sumasampalataya sa gabing ito? Praise God. Kapag si Kristo, pag-usapan natin siya ang ating refuge, siya ang ating healer. He can take us in and save us and then deliver us and then protect us from pains. Sa lahat ng atake ng diablo, sa lahat ng recursion o parang balik sa atin ng mga pagkukulang natin, pagkakasala natin, He will save us. He will deliver us. Na-appreciate nyo ba yun, mga kapatid? He can deliver you. He can save you from all shame. What a great God! Hindi lamang na ikaw ay pinatawad niya, nilinis niya, hinugasan niya, anuman ang effect ng iyong mga pagkakasala na iyong inihingi na ng tawad sa Diyos, ay babaguhin ng Panginoon upang hindi ka na malagay sa kahihiyan. He will cover your shame. Isn't it great, mga kapatid? And then, pag sinabing, siya ang ating refuge, ikaw ay tatakpan niya, ikaw ay itatago niya. Habang dumadaan yung distraction, you are safe in His arms. Habang sa lahat ng paligid, ang gawa ng dyablo ay sinisira ang mga buhay. Winawasak ang mga pag-asa, ang mga buhay, ang mga kinabukasan. Tayong mga na kay Kristo ay iniingatan ng Diyos. Sinong hindi matutuwa niyan, mga kapatid? Sinong hindi magagalak? Kaya habang tayo ay nasa refuge na ito, totoong napakasaya sa loob ng piling ng Panginoon. Pag ikaw ay nasa refuge, ikaw ay nasa isang mataas na kalagayan, at ang iyong mga kaaway ay nasa paligid, wala silang magawa. Nakatingin lang sa'yo, pero wala silang magawa. Amen? Hindi tayo worthy, pero tayo kinubkob ng Panginoon. Itinago niya tayo, ikinubli niya tayo. Kaya yung mga kaaway nakaabang, pero wala silang magawa sa atin. Dahil ako'y nakay Kristo na. Hallelujah. Amen? Sabihin pa ng diablo, no, bumaba ka dyan, kailangan kita. May gagawin pa ako sa'yo. Pahihirapan pa kita, bibigyan pa kita ng maraming problema habang ikaw ay nakay Kristo. Oh, praise God, I am safe here sa piling ng Panginoon. Ang mga kaaway, walang magawa. Hallelujah. If you are in that refuge, praise God, ikaw ay binubusog ng Panginoon. Pinalalakas ng Panginoon. Binubusog. Of course, ikaw ay nasa piling niya. Ikaw ay, tawag niyan, isipin niyo, mga kapatid, no? Ilarawan ko na lang. Mga taong nakay Kristo pero walang pag-asa. Imposible yon. Ikaw ay nakay Kristo pero bigat na bigat ka sa mga problema. Pag nakay Kristo ka, magpahinga ka na. Hayaan mo ang Diyos ang umayos. Amen? At mag-resolve ng lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala. You are safe in that city of refuge. Ikaw ay bubusugin niya ng kanyang mga salita, encourage ka niya, palalahanan ka, tuturuan ka, pagpapalain ka ng mga salita, bubusugin ka ng napakayaman ng mga salita ng Diyos. Kaya kung tayo na kay Kristo, nasa city of refuge, a strong foundation, a strong refuge we have, praise God, napakasaya talaga sa loob, sa piling ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos, hindi ako nag-iisa, kasama ko kayo, mga kapatid.
Kayo ba'y kasama ko na kay Kristo? Amen. Praise God. You can go out. Pwedeng lumabas. Pero hindi ako lalabas. I want to stay here. Habang nasa ilalim ka ng dugo ng Panginoon, you are safe from all harms. Never go out of the blood. Stay under the blood of the Lamb. Diba? Doon sa doon sa Egypt, lahat ng panganay mamamatay pagdaan ng angel of death. Pero habang ang lahat ay nasa ilalim ng mga pintuan na may pahid ng dugo, when I see the blood, I will pass over you. Praise God. Praise God. Pwedeng lumabas ang kahit sino, pero sabi pa ni Joshua, as for me and my house, I will stay inside. At ulitin ko mga kapatid, kung sa panahon ni Josue, before David, ang city of refuge ay takbuhan lang, pagkatapos pwede nang umuwi. Sa panahon ni David, ang mga word na ginamit niya, si Jehovah mismo ang ating refuge. Hindi siya takbuhan lang, He is the place. Siya ang dwelling place. Psalms 84. I'm closing. Psalms 84. Verse 1. How lovely are your dwelling place, Lord of armies. My soul longed, even yearned for the courtyards of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. The bird also has found a house, and the swallow a nest for herself, where she may put her young. Your altars, Lord of armies, my King and my God. Verse 4, blessed are those who dwell in your house. Amen, amen. They are ever praising you. Right? Yung mga ibon, yung mga maya, nakakakita sila ng magandang lugar para manahan, gawing bahay, magpugad, at ilagay yung kanilang mga itlog doon at magpipisa ng kanilang mga inakay. How lovely is your dwelling place. At mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Amen. Ang dwelling place natin, hindi itong physical na house na ito. He is my dwelling place. He is everything to me. Siyang lahat para sa akin. Ang presensya niya, sa presensya niya mga kapatid, palagi tayo nananahan. Praise God. Ilan sa inyo nakapasok na sa City of Refuge? Amen. Kahit man tayo nagkasala, nagkamali, we can confess and say, Lord, forgive me. Sabi ni Apostol Juan, kung tayo hinahatulan ng ating puso, God is greater than our hearts. Pwede tayong kondenahin ang ating puso, kasalanan ko kasi, ako ang dahilan, ako pagkukulang ko, ako talaga, kaya nga gusto ko nang mamatay. Huwag mong sabihin yan. Kahit man ikaw ay hatulan ng iyong sariling puso, sariling budhi, mas dakila pa rin ang Diyos dyan sa puso mo. I mean, napakayaman ng biyaya ng Diyos para sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. He is our shelter. He is our dwelling place. He is our hope, our refuge. Not only in times of troubles, in times of, tawag niyan, sa panahon ng may malalakas na bagyo at uno sa ating buhay. But every day, every time, we can stay in the presence of God. Di na natin kailangan lumabas pa mga kapatid. Kung tayo na kay Kristo, there's no need to go out. Stay in Christ. Abide in the Word. Amen? If you abide in me and my words abide in you, sabi ni Jesus, and you can ask what you will, and it shall be done unto you. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Thank you for your patience. Salamat sa inyong pagtitiis at pakikinig mula pa kanina. Mga bagay na ito na ating pinag-aralan, naway makatulong sa atin. And of course,
next time we can move on to another topic. Hindi ko na babalikan mga kapatid. At maipakita ko sa inyo mga bagay na yan. Praise God.